ating theme na Asenso 2022. May natitira na lang tayong a little lesser than 3 months ha? At ilang araw na lang, Pasko na. So, pag-uusapan natin ang mga bagay-bagay na to. Just have an open mind. May kasabihan na our mind is like a parachute and a parachute is only useful if it is open. So, I would just like you to have an open mind. And probably, why are you here? Bakit po kayo nandirito? Kasi po, dalawang bagay. Mamaya, no, malalaman nyo kung bakit kayo nandirito, bakit namin kayo inimbita, at sa mga nakarinig na nito at naka-experience na nito, mas malalo nating maintindihan ng medyo mas malalim pa ang dahilan kung bakit po nandirito tayong lahat sa gabing ito. Sisimulan ko po ang aking presentation, isishare ko lang po. Isishare ko lang yung aking presentation. Itong ating, ayan, yung Asenso 2022. Wait, ayan, alright, go. Okay po. So, may mag-admit naman kung may pumasok. Ayan, ito, may pumasok po. Taga Quezon City. Paki-admit na lang po, Sir Don at saka Ma'am Nel. Maraming salamat. Alright. Wait lang ha. Iano ko lang kasi i-minimize ko lang itong ayan. Okay. I-minimize ko lang itong picture para makita natin itong ating presentation sa kabuuan. Alright. So welcome po nitong ating programang Asenso 2022 na hari naway itong year na ito ay magiging napakagandang simula para sa ating pamilya. No? So ano po to? Siguro magpakilala muna ako saglit po sa inyo lalo na sa mga ngayon pa lang tayo nagkita at online pa. I hope na I will be able to meet you all soon face to face. Alright? Talagang passion po namin, kami mag-asawa na tumulong sa pamilyang Pilipino na nagaganda yung kanilang buhay. Tama po yung sinabi kanina ni Miss Nell, I'm a broadcast journalist. Ayan, may pumasok na naman si, hello Mayana, hello po. Ay, nandyan din si Ma'am Zen, no? Si Tita Zen. Magandang gabi din po sa inyong lahat. I've been a journalist for more than 30 years already. No? I used to work mula pa noon sa radio, DZRH, UMBN in Davao City. No? I was born and raised and I grew up in Davao City. And pinakamatagal ko sa ABS-CBN, no? About 20 years po ako diyan. Tapos, and then, afterwards, pero mas nauna ako. Mas nauna po akong nag-retire. Hindi ko na po naabutan yung pag-shutdown. And nung nag-shutdown na, gumawa po ako ng programa, itong Gahi ni Bay, no? Magandang gabi po, Melanie Abihos, yung mga kapapasok lamang, no? And ito si kasamang Bernie Bitok-Bitok na isang awarded din na host. Yan po ay based in Cagayan de Oro. My wife is from Cagayan de Oro kasi in Misamis Oriental. And dito naman sa Manila, Manila-based na po kami. Manila-based na po ako. Ang kagandahan nito is that I also have my own program. Dito po, bago lang, binigyan nila ako ng programa. When they learned that I am here based already in Metro Manila. So ito yung Bangon Bayang Mahal. By the way po, I would like to ask you, no? Paki-like and share at subaybayan niyo po ako, no? Pati yung aking page na Art Bonhoc Jr. maliban sa aking Facebook na main account. So bawat umaga po, Monday to Friday, 7 a.m. Pag kayo nasa Metro Manila,
ay pwede po kayong, inanyayahan ko po kayong pakinggan po ang Radyo Pilipinas sa dial na 738 sa AM radio. At meron din po tayong Facebook Live. So, nakakatuwa, no? Itong ating programa sa title pa lang, Bagong umaga, bagong talaga. liwanag. Araw-araw, bagong pag-asa. Bangon, bayang mahal. Isang oras ng programang siksik sa impormasyon, balita, panayam at makabuluhang diskusyon. Mga isyung pambayan na tututukan para sa mabilis na pagbangon muli ng ating bayan. Bangon, bayang mahal. Kasama si Art Bonhoc Jr. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Ayan po, no? Yan po ang ating programa na Bangon Bayang Mahal. Ayan. Tapos, bale, this is my passion talaga, no? Helping our people, pati nga yung ating programa, no? Bangon Bayang Mahal. Dahil naniniwala po talaga ako na may pag-asa pang bumangon ang pamilyang Pilipino. Kayo din pa naniniwala niyan, no? Paniwalaan po natin yan, lalo na sa pag-uusapan natin. Gusto ko pong simulan, no? Itong ating usapin ngayong gabing ito. Ito yung, if you have heard of this, no? Programa po ng National Economic and Development Authority o NEDA. In 2016, this was signed into law by then President Digong Duterte, no? Itong ambisyon natin 2040. Ano po itong ambisyon natin 2040? Kung hindi nyo pa ito narinig, dapat siguro, kasi kailangan ko itong i-explain po sa inyo, ipakita sa inyo, so that maiintindihan nyo itong buong pag-uusapan natin ngayong gabing ito. No? To me, it's very, very important. Sa totoo lang po. Kasi alam ko po na marami sa ating mga kababayan na gusto talagang umasenso. No? Tulad mo, tulad ko, tulad nating lahat na nandito. So, ano ba yung programa nitong Ambisyon Natin 2040 na by the year 2040, ang mga Pilipino, bawat pamilya ay magkaroon ng matatag, maginhawa at panatag na buhay. Alright? So, by 2040, by the way, no, 18 years, 17 years. 17 years na lang, no? Kasi nasa October na tayo ngayon. 2040 na. So, kailangan natin itong sasabayan. Right? I'm sharing this also to you as a journalist. Hindi lang po ako basta-basta journalist, no? Kundi, ang palagi ko kahit noon pa is, ano ba yung maitulong ko na maliban sa magbigay ng magbigay ng impormasyon, maghatid ng balita sa taong bayan, ano yung may tulong ko na at least gaganda yung buhay natin, babangon ang pamilya, lalo na tinamaan tayo ng pandemya. Alright? That by 2040, ito yung this is a very bold dream. No? In fact, one of the biggest, and I like this very much. Alam mo, you need to be a dreamer. Dreams are powerful. And nung time na yon, no, talagang inisip ng gobyerno natin na ito yun, lahat ng mga kanilang efforts, kailangan na gaganda ang buhay ng mga Pilipino, especially that by the year 2040, that Filipinos enjoy a strongly rooted, comfortable, and secure life. Alright? Now, hihimayin natin, ano bang ibig sabihin nitong ambisyon natin 2040, lalong-lalo na itong sinasabing the simple and comfortable life for every Filipino family. Handa na po ba kayo? Ihanda talaga natin yung ating mga sarili kasi ang pag-uusapan natin ngayon medyo nakaka-touch, no? Nakakaantig, nakakayanig itong pag-uusapan natin kasi base po, no, if we will base it to Filipino economists, ang ibig sabihin po ng simple and comfortable life for the Filipino family is number 1 ay ito po, na ang bawat pamilyang Pilipino. Hello Jocelyn, ayan pa, salihin nyo na siya. Na ang bawat ayan, nandiyan pa si Jerwin, no? Lumalabas din pala sa akin pag mayroong pumapasok, Ganon. Alright, welcome po.
Ang simple at komportableng buhay para sa pamilyang Pilipino is that bawat pamilya ay magkaroon ng consistent, no? Hindi bababa sa 120,000 pesos na income kada buwan. Opo, opo. Ito po ang picture, larawan ng isang simple at komportableng buhay para sa pamilyang Pilipino. Alright? Na magkaroon sila ng sariling bahay. Alright? Kung idadaan nila yan sa mga, kung imo-mortgage nila yan or amortization, no? Amortization pa lang ibig ko sabihin. Kung yan ay idadaan nila ng housing loan, at least pinakamalaki na yung 30,000 kada buwan, by 15, 20 years, kanila na yun, no? Meron silang sariling kotse, minimum na at least 5,000. Ito, ano to ginawa nila ito ng 2015 Itong computation na to, tumaas na yung, tumaas na yung piso laban sa dolyar. So, pwede mo sabihin na 10,000 siguro yan, no? 6 to 10,000, pang gasolina mo na lang yan. No? Sabi mo ng 10,000 a month, kasama na dyan yung para sa maintenance ng sasakyan natin. Alright? Ano pa? Na about um, uh, what, 60%? Is that 60%? 40, 40, 40, 30. 30% of the 120,000, ayan yung panggastos, pantustos sa pang-araw-araw na buhay. No? Pambili ng pagkain, lahat na, clothing, etc. Ano pa po? Na yung mga anak, no? And by the way, yung 10,000 na yun, because that is 2015 pa yan na computation. Baka pwede mo na sabihin na nasa 20,000 na yan. So you just have to get some. Basta, hindi bababa sa 120,000 ang kikitain ng pamilyang Pilipino para magkaroon ng isang simple at masaganang buhay, komportable na buhay. Na at lahat ng mga anak nila na nagka-college ay kaya nilang alam yun, ipaaral sa kolehiyo. Ano pa po? Na, siyempre, no? 25% of that will go to tax. And, ayun, hindi naman siya work lahat. Para yun nga, simple at komportableng buhay, no? Meron din time, at least 4,000 kada buwan, no? Tinatabi mo para at least man lang, no? Every quarter, lalabas kayo, no? At mag-e-enjoy. And probably, once daw, ito sinasabi na, monthly, sinisave mo yung 6,000 kada, at tinatabi mo yung 6,000 kada buwan, so that after 1 to 2 years, ay kaya nyo magbakasyon, buong pamilya. No? Even around the country lang muna. Pwede kayo mag-Boracay, Palawan, El Nido, Coron, di ba? Dahilayan dyan sa Cagayan de Oro, whitewater rafting, etc. But the point dito mga kababayan is this. Ito yun ang talaga, challenging sa lahat. Ang simple at komportableng buhay pala, no? Ang ibig sabihin, if we will monetize it, no? If we will define it according to financial figure, ay dapat hindi bababa sa 120,000. And that computation is for the family of 4, ha? No, hindi po ako ang gumawa niyan, no? Talagang our economists are really thinking about it. Ito 'yon, NEDA. Ito 'yon, no? Dapat ganito. Kaya kung makikita mo, in fairness naman ng ating gobyerno na lahat yung mga farm to market roads, yung mga build, yung mga aeroplano, yung mga ports, mga ganon, no? And the ease of doing business in the Philippines, talagang inayos nila 'yon. Alright? So that maapektuhan nito, ang end result nito, beneficiary nito, ay tayo mga Pilipino. Alright? So family of 4, dapat 120,000 ang income. No? Ayan po. Habang ako'y, kapag ka tinuturo ko po to kahit saan, at kahit anong grupo at anong lugar, at anong ahensya, whether private or public or mga association, talagang, medyo no, there's something in me na, di ba, 18 years from now, dapat ito yung magiging income ng bawat Pilipino. Ituloy ba natin to? O okay na kayo dyan? Ha?
Baka kayo lahat yan, kumikita na kayo ng 120,000 kada buwan. Ha? Turuan nyo rin kami kung paano yung kikitain yan, ha? Sa mga ganyan. But seriously, let's um, continue. Ito, November in 2018, ito po yung ito po yung minimum wage rate sa Pilipinas, lalo na sa Metro Manila, 537 pesos per day. Okay? Now, we'll do some if we will do some computation. Pagpalagay natin na Monday to Saturday yung trabaho ng isang Filipino worker. That's about 14,000 lamang po ang kanyang sweldo kada buwan. Kada buwan. Kung i-divide pa yan natin, no? Kung umuo pa yan ng kanilang tirahan, meron pang tubig, may power, may transportation, pamasahe, etc. Malaking tulong itong ginawa ngayon ng gobyerno na may libreng bus para sa mga Pilipino araw-araw. No? That's something. Meron pang load, may pagkain pa, among others. Di ba? Kapos. Alam mo, paboritong English natin mga Pilipino, karamihan. Simple lang. Short. Di ba? Pare, kumusta? Short. Lahat. Short. Alright? Now, ang ngayon is that this June, no? June 4, ang Metro Manila na minimum wage ay nadagdagan ng 33 pesos kada araw. 33 pesos kada araw. Alright? So sabihin na lang natin nasa 537, sabihin na natin, no? 570. Ibig sabihin na dagdagan lang ng 1,000, yung 14,000 mo naging 15,000. Right? Yung nasa probinsya, di ba? Hindi naman ganun kalaki yung sweldo sa totoo lang eh. Di ba? Karamihan nga 10,000 lang, 10 to 12,000 lang yung kinikita dyan sa yung sweldo na bawat empleyado. Minimum wage earners po ang pinag-usapan po natin. Pinakita ko po sa inyo dahil alam nyo, hindi na para, alam mo yon na kundi na hinangat natin ang ating sarili at nagsabi na, lintik tong buhay na to. Hindi. Kundi po, I am sharing this, I'm showing this to you so that we will be able to come up with an intelligent na resolution or solution para paano ba natin ito maayos yung ating finances. Alam niyo yan? So, kasi ganito yun. Tayo mga Pilipino, ewan ko lang po sa inyo, pero how come na pag pera ang pag-usapan ay ayaw natin pag-usapan? Ha? Pero kung makarinig tayo ng mga marites sa kapitbahay natin, gusto natin alamin lahat, buong detalye. Ha? Alam mo, si Maria, nabuntis. Ha? Kasi sino lalaki? Kailan? Taga saan? Alam mo naman gano'n? Pero pag-usapan natin na, ay naku, kulang yung pera natin. Bakit di natin kayang umupo, lalo na sa mga mag-asawa, lalo na sa pamilya, at ating isipin, paano ba natin ito mapalago? Paano natin mapalaki ang ating income? Are you with me so far? No? How come that we cannot? No? How come that we cannot face and even discuss yung problema sa pera? Remember this. You and I can never conquer what we cannot confront. Pag hindi natin ito haharapin, hindi natin ito mariresolba. Alright? Ngayon, yun namang mga kumikita ng mahigit 30,000 kada buwan. Alright? Ito yun. Di ba? Kung makikita mo na karamihan pa rin sa kanila, alam mo yun, kulang pa rin. By the way, yung pinag-uusapan natin kayo ng 120,000, wala pa nga savings doon. Ha? Wala pa insurance.
Sana dun sa 40,000, nandun na yun ha, kasi it's already a necessity. So, according to the Philippine Statistics Authority, this is the 2020 inflation report. Ano yung inflation? Di ba? Tumataas yung bilihin. Yung 100 mo ngayon, no? 10 years ago ay 100 yan, pero ngayon ay baka nasa 90 to 80 pesos na lang ang kanyang value. Yun ang ibig sabihin noon. Na through the years, tumataas yung bilihin. Ang problema, yung income hindi tumataas. Sana maramdaman nyo ako, no? Kasi malapit ko na sasabihin sa inyo, why are you here? Kung bakit po kayo ay nandirito. At bakit kailangan nyo itong marinig talaga. Promise. This is very, very important for me and for you. So, ano ang usual na ginagawa ng mga Pilipino? Ano ang kalagayan ng bawat isa sa atin? If we will try to look at it, no, na napakalaki ng diferensya talaga ng kitaan sa Pilipinas. I want to show you ha. Ito. In in 2020, the Philippine Statistics Authority ay naglabas ng isang study or survey. Ito po yung tinawag na Family Income and Expenditure Survey. Alright? Ito yun. Monthly income of Filipino families. Tingnan nyo po to. Sa 23 million na pamilya during that time in 2020, alam nyo po, ang kumikita ng 140,000 pataas hanggang 8 million is 0.8% lamang. Hindi nga siya umabot ng 1% of the total population. Yung kumita naman ng 83,000 to 140,000 composed only of 1.6 families. Ang 60,000 hanggang 83,000, that's about 3% of the Filipino families. Habang yung 21,000 to 60,000 naman, 29%. At yung 10,000 to 21,000, 37% of the families or 8.4 million. At ang 10,000 ang kinikita kada buwan and below, pinakamalaki na yung 10,000 sa kanila, 29%. Now, if you will add nito, that is 66% of the Filipino families ang talagang hirap. And, kaya yan, eto, tingnan nyo to. Ang tawag po doon sa mga below 10,000 yung monthly income, according to the Philippine Statistics Authority, is poor. Mahirap. Yung 11,000 to 22,000 naman, low income pero hindi na masyado, at least hirap or gutom. Habang yung 22,000 to 44,000 naman na income, ang tawag dito is lower middle income na family. At ang middle class, eto nga pala masaklap di ba? Kasi sabi na, ang galing ng mga middle class, di ba, mapera? Hindi pa kasi nasa 44 to 77,000 lang po ang kanilang monthly income. Meaning, hindi pa siya swak doon sa simple and comfortable life na itinataguyod ng National Economic and Development Authority or NEDA. And ito po, ang upper middle class ay ito yun, yung 120,000 ang income. Ito na yun. So, ano yung dream ng gobyerno na iangat ang pamilyang Pilipino to upper middle class? Na at least kikita siya average ng 120,000 na monthly income. Kada pamilya po ang pinag-usapan po natin ito ha. Hindi po to individual, per family po ito. At ang upper middle but not rich is 131,000 to 220,000. Habang ang rich naman, ito pala yun sa Pilipinas. Paano mo matatawag na ang isang pamilya ay mayaman? Kapag ka hindi bababa sa 200,000 kada buwan ang income, pataas. Ano po to? Monthly ha? Fix po yan ha? Monthly, hindi yan bumababa. Yan po ang mayaman sa Pilipinas.
And way over than that, pinakamayaman na yun. Pero ang pinag-usapan natin, yung typical na Filipino po. Typical Filipino. Now, ladies and gentlemen, meron na ba rito kumikita ng 200,000 kada buwan pataas? Ha? Pero kailangan ko pa rin, huwag kang umalis, kailangan pa rin kita kung bakit ka nandito. Okay po ba yun? Ha? So, bakit ko to pinapakita po sa inyo? Pinapakita ko po to sa inyo because I want you to feel, remember, how can we help others if we will not feel them? Paano tayo makatulong sa mga nangangailangan kung hindi natin nararamdaman na sila ay nangangailangan? So, I think you will agree with me, ladies and gentlemen, mga Pinoy, mga kababayan, you will agree with me tonight, right now, this very moment, na we need to find ways on how to improve our finances. Right? So, anong ginagawa ng karamihan? Masaklap. Magtrabaho na lang abroad. Iniiwan dito yung kanilang pamilya. Opo, kumikita sila ng 70,000 pataas. Alam mo yon? Mas malaki yung mga kinikita nila in terms of if you will convert it. But, grabe yung sacrifice. Alam mo yun? Grabe yung sakripisyo. Na iniiwan pa. Buti sana kung buong pamilya lalabas, ano? Eh kung ang nanay lang, ang tatay, and worse yung nanay ang umalis para magtrabaho. And by the way, hindi po yan lahat ganyan ang rate because of the globalization. Alright? Because of globalization, alam niyo po ba that 30, 40 years ago, kapag ikaw ay OFW, lalo na engineer sa Saudi Arabia, hindi bababa, nung time na yun, hindi ka bababa sa 150,000 pesos kada buwan. During the time, that's very big, no? Yung 150 mo ngayon, medyo hindi pa ganun ka halos laka. But noon, yung 150,000 mo, that's equivalent siguro right now, mga nasa 300,000 na. Yun lang kinikita. Minimum yan kinikita ng mga OFW natin sa Saudi Arabia. Pero alam niyo po ba kung bakit ngayon, na mababa na? Because of globalization. Nasisilip na kasi, for example, ng Saudi Arabia, kung magkano ang sahod lang dito sa Pilipinas. Example, yung Singapore, 40,000 yung yaya noon. Yung domestic helper, 40,000 yan. Alright? Alam niyo ba ngayon? Alam niyo ngayon, 18,000 na lang, Singapore. I've been there. Nakapunta ako. I talked to many OFWs there. Alam mo yun? So, bakit ito kinikwento sa inyo mga kababayan? It's because we need help. Our kapwa Pilipino, kailangan ng tulong. Kailangan natin ng tulong. Do you agree with me so far? Ha? Alright? Now, ngayon, alam niyo po ba na kahit nandito tayo sa Pilipinas ay pwedeng nating palakihin ang ating income? Yes, and I mean it. Whether you, nakikita ka sa likod ko, hindi yung asawa ko, nagpe-prepare ng merienda. Oo. Ganito. Me and my wife, talagang ito yung naging passion namin. No? Tumulong para sa mga kababayan natin, kapwa Pilipino. Pero alam niyo ba na even if you are still in the while you are in the Philippines, kaya niyong magpalaki ng income? And I do not care kung minimum wage earner ka lang. Lalo na minimum wage earner. Lalo na yung konti lang yung kanilang sahod. Yung maliit ang mga take home, whether you're in private and government. And by the way, talking about government, my God, meron akong alam, 11 years na contractual pa rin, job order pa rin. Hello? Ano yun? Ano yung magkano ang sweldo? Ha? Yun. Yung pinag-usapan natin kanina, 12,000 kada buwan. Now, but I have good news. Pinag-usapan natin to problema. We have to face that problem so that we will be able to resolve that problem and become, at least man lang, make ourselves and our families live better lives. Alright? So, paano natin i-increase ang ating income? Eh, hindi naman tutulad sa Europa at saka sa Amerika na kailangan mong ano tawag ito? After ng main job mo, pupunta ka sa yung sideline. Eh, anong gagawin mo? Ha?
Kung ikaw ay nagtrabaho sa isang opisina, clerk ka. Eh bilang clerk, anong gagawin mo? Magagasboy ka rin. Maglilinis ka ng bahay, magpipintor ka. Sa Amerika, sa Europa, malaking kikitain mo dyan. Pero ano, saan dito sa Pilipinas? I mean, you have a job or you're looking for a job and then you will find, meron ka ng job and then you'll find another job. Well, that's, I think, is improbable and impossible. Lalo na sa setting dito sa Pilipinas. Alam niyo po. But I have good news for you. And I've been telling Filipinos about this. No, I've been telling Filipino employees, workers, especially those with yung mga minimum wage earners. Pwede pa pong madagdagan po ang inyong income. Alright? Paano po? Isa lang po ang nakita kong paraan. Naligal ha. Naligal ha. Oo. Ano po yun? Start building your own business. You hear me right. Start building your own business while you are working or studying in the Philippines. And I mean it. Alright? Bakit, negosyo ang pag-usapan? Dahil nasa negosyo ang pag-asenso ng pamilyang Pilipino. Lalo na't kulang ang empleyo, kulang ang trabaho. Nasa negosyo ang pag-asenso ng pamilyang Pilipino. Now, kung hindi ka pa o wala ka pang business, i-guide kita. Bigyan kita, this very short period of time. I-guide kita na ano ba yung mga batayan, ano ba yung mga basihan na sa pagtayo ng isang negosyo. Alright? Ito po. These are 9 tips. And this, kung ano man ang negosyo, kung wala ka pang negosyo, nag-iisip ka pa anong pasukin mo na negosyo, guide ko po to sa inyo. Alright? At kapag matapos na ito, picturean nyo to para at least magkakaroon kayo ng idea. Alam niyo po ba na ito'y tinuturo, hindi ko lang tinuturo to online, alam niyo po ba na kahit sa business school, ito yung mga tinuturo namin. Ha? Sa Asian Institute of Management, ito yung tinuturo namin. Ito sa Ateneo, yan ang tinuturo din. Kaya laki ng bayaran mo. Dito naman libre. Alright? So, kung ready ka na, ito po yung siyam na batayan na paano magtayo ng isang successful and profitable na business. Okay? Number 1. Siguraduhin mo, lalo na kapag ikaw ay trabahante, tapos, alam mo yon, every peso, every centavo counts. Ganito. Alright? Ganito yung gagawin natin. Number 1, make sure na mababa ang iyong capital. Low operating cost. Alright? Kailangan, siguraduhin mo na mababa ang iyong operating cost. Hindi yung, wag ka mong na kung pwede nga lang, kung pwede nga lang, you start small. Start small. Start with small capital. Ganyan. Number 2 is, siguraduhin mo na yung pasukin mo na negosyo ay, wait lang, yun na yung pasukin mo na negosyo ay magbibigay sa iyo ng hindi lang sapat na income, kundi tumutubo na income. It's a growing income. Porket nagnegosyo ka ba? Alright? Number 3, lalo na sa mga empleyado, lalo na sa mga professional, lalo na sa mga busy, pasukin mo ang negosyo na hindi lahat ng oras ay kakainin para sa pagtayo ng negosyo ng negosyo mo. In fact, you can start a business by investing only about 2 to 3 hours a day. Meron po. Especially during the pandemic, nung pandemic, lahat maraming kumikita. Na without them spending so much of their time. Number 4, this is important. Para saan ka ba nagnenegosyo? Para kanino ka ba nagnenegosyo? Para kanino ka ba bumabangon? Familiar na linya.
no? Make sure that hindi maging kompetisyon ang iyong negosyo sa pamilya mo na sila ang dahilan kung bakit kailangan lalaki ang iyong income at maging profitable ang iyong negosyo. Panlima, ito importante. Make sure that your products are relevant. Yung kailangan ng mga tao. Ha? Yung madaling mabibenta. No? Lalo na yung need nila. Alright? No? Ang ano dyan, yung, lalo na yung mga consumer products. No? Ang dami ngayon. Di ba? Number 6, let us learn from the pandemic. Make sure na yung negosyo mo na yan, may, no, God forbid, no? Kung meron mang krisis uli, o may pandemya man uli, at least, hindi yan maaapektuhan. Alright? In fact, you will take advantage of the crisis. Yun yung ganon. So kung nag-iisip ka pa ng business, dapat sigurin mo na, what if may crisis? What if may recession? What if may pandemic uli? No? God forbid. At least, medyo ano ka, di ba? Medyo napaka-resilient mo. Alright? Ang dali mo mag-adapt. At ang negosyo mo ay nag-a-adapt. Yung produkto mo rin nag-a-adapt. It's very important po. Alright? Number 7, make sure that that business will have an online platform. Oh, talking about the pandemic again, ha? Alam nyo ba, ang dami yumaman nung panahon ng pandemya? Yung puto, ginawa lang online. Kumita na malaki. When we were in Davao, when was that? About 2 months ago? No? I talked to the owner of one of the owners of McDonald's there, yung franchise. Alam mo, sabi ko, ano pare, kumikita na ba? Kumusta na ba? Sabi pa niya na, hindi pa ganun masyado eh. Ganon. Talagang tinaman ng pandemya. Sabi ko, okay ka lang dito. Kaya mo ba yung OPEX mo rito, yung operating expenses mo? Sabi niya, kasi konti lang mga tao. Alam mo, ang kagandahan dito, meron siyang sinabi. Sabi niya, alam mo, nakakatuwa, Art. Kasi, yung mas kumita kami online kaysa sa offline. Kaysa sa yung pumupunta doon sa kanilang tindahan. So make sure also that your business will be online friendly. Alright? Number 8. Ito ang pinakamalupit. I think, no? Kasi in any order naman yan. Alam niyo kung bakit marami sa ating mga kababayan, nag-put up sila ng business, tapos hindi lang nag-fail. Talagang they give up. Alam niyo bakit? Kasi nga, wala nagturo sa kanila eh. One time, I was invited by DTI, no, to be the resource na speaker. And habang nagsasalta ako, sabi ko, sino dito sa inyo ang nagplano na mag-put up ng sari-sari store? Alam niyo, parang 8 out of 10 magsasari-sari store. Alright? So, okay yan. Ay, hindi yan masama. Hindi po yan masama. Alright? Tapos sabi ko, ito yung tanong ko sa kanila, 3 to 5 years from now, ano yung nakikita niyo maging sa inyong sari-sari store? Talagang wala eh. So, wala silang goal, wala silang mga sapat na orientasyon. In fact, wala silang malalim na dahilan kung bakit sila mag-put up ng sari-sari store. Right? Bakit ganon? Kasi wala nagturo or ayaw mag-learn, ayaw matuto. We need to keep on learning. Especially when we want to go into business. You know why? You know why it's very important, yung training? Kasi po, ganito. Ganito po. Ilang years ka, sabihin natin 50 years old ka ngayon, ilang years ka naging trabahante? Sabihin natin 25 years ka naging trabahante. So yung mindset mo is, gumising ng maaga, bis, nagmamadali, trabaho, tapos 8 to 5, uwi ng bahay, 6, 7, kung nasa Metro Manila ka, 9 o'clock ka na makarating, tapos tulog, nagiging cycle, tapos ngayon put up ka ng business and then you will not learn at walang magtuturo sa'yo. My God, napipredict ko na, you will fail and fail miserably and painfully. Maniwala kayo sa akin. So it's very important na kung nag-iisip ka man na pasukin ang isang negosyo, dapat may magtuturo sa inyo. Alam niyo po ba na DTI offers free, no, business counseling? Alam niyo po ba na ang daming mga
professional groups ngayon, no? Tulad namin, na willing na mag-coach, na willing na mag-mentor sa mga gustong mag-put up ng negosyo nila. So it's very important. Dapat ngayon, number 1 yan eh. Pero in any order naman yan. But this is very, very important. And lastly, number 9, no? Number 9 is that make sure na yung pasukin mo ng negosyo will make you a better person. Are you with me? Meaning to say na while your business is growing, you are also growing. At ang pinaka gusto kong maramdaman yon, tulad nung pinag-usapan natin kanina, na hindi lang yung personal growth na pansarili, kundi magkakaroon ka rin ng not just passion in making your business profitable, no? Not just having the passion, but also compassion for others. Ha? Yan po ang isa sa mga sikreto talaga na kung bakit tayo ay i-blessed. Alright? So, take note of that. Kayo mga nandyan, picturean nyo yan, ha? So, kung nag-iisip kayo, anong negosyo mo lang papasukan nyo, ito yung number 1. Make sure na maliit yung capital, maliit yung operating cost. Kung pwede, nasa bahay ka lang muna. Alam mo yan? Work from home ka lang muna. But make sure, tutukan mo to na itong negosyong pinasukan mo o papasukan mo ay magbibigay sa ng income, magdadagdag sa iyong existing na income. Tapos, hindi kakainin lahat ng oras mo. At tapos, alamin natin ang dahilan kung bakit ka mag-put up ng business. Pamilya. Tandaan nyo ha, the family is the basic unit of society. If the family is strong, the nation is strong. If the family is rich, the nation also will become rich. Alright? Tapos, yung produkto mo ha, siguraduhin mo ha, na yung produkto mo ay mabenta. Tapos, crisis resilient. Tapos, online. Tapos, kailangan maging estudyante ka uli. Alright? You have to empty your cup and learn again. Learn on how to become successful and make sure that that business will make you grow also as a person. Alright? Now, ito usually, ito yung mga tanong, lalo na yung mga audience ko, no? Whether online or offline or yung face-to-face, no? Ang tanong is, Art, meron bang ganyang klaseng negosyong pwedeng pasukan namin ngayon? Now, ladies and gentlemen, kayo nandito, kung sa tingin nyo, no? Number 1, gusto nyo, naintindihan nyo na, naku, 120,000 mo kailangan na income pala kada buwan para masabi nating simple and comfortable life according to our economists. And ito lang yung sweldo ko ngayon. Do not be dismayed. Do not be discouraged. There's always hope. There is always hope. No? So, Art, gusto namin magnegosyo. Pero teka muna, may ganyan ba negosyo ngayon? Kasi kung ito yung inisip namin yung negosyo, pero hindi ko alam kung ito ba magbibigay sa amin ng magandang income. Mga kapatid, kung alanganin ka pa o kung wala ka pang naisip kung anong negosyo ang pwede mong pa i-build o i-establish o sisimulan, no? Wala kang negosyong papasukan, no? Meron po akong i-introduce sa inyo. Kung wala ka pa ha, kung wala ka pang idea kung anong negosyo mo, pero kung meron ka ng idea anong negosyo mo, then you still have to talk to us again because we are here to guide you kung ano man yung negosyong gagawin nyo. Are you with me? And by the way, before I will continue, unang rason kung bakit ka nandito, at least kinilala natin na we need to improve on our finances. And number 2, hindi lang yan tungkol sa atin. Please, let's have compassion also to others, lalo na yung mga kababayan natin. That's why I need you. Malay nyo, you have the talent. You have the talent, no? And then you will share this information also to others. Are you with me so far? Great. Thank you very much. So, wala pa akong alam na papasukin negosyo. Wala pa akong idea kung anong negosyong gusto kong sisimulan. Meron ka bang idea? Meron akong isi-share sa inyo. Alam niyo ba na merong isang napakagandang business opportunity ngayon that I connected with. Okay? At kung may mga tao nagtatanong, ano ba magandang negosyo ngayon? Ito yung mga sinasabi ko. Okay? Ano po yun? Ladies and gentlemen, meron po isang business opportunity. Ang pangalan po ng kumpanyang ito is We Provide.
We provide. No? We provide. Ano po itong we provide na corporation? This is 100% Filipino corporation. Bakit ko ini-emphasize yan? Dahil wala makakaintindi sa mga Pilipino kundi Pilipino lang. Wala makakaintindi sa kalagayan ng mga Pilipino kundi tayo mga Pilipino lang. At walang pwedeng tumulong sa mga Pilipino kundi Pilipino lang din, tayo lang din. Ha? Ang kagandahan ng kumpanyang ito, ladies and gentlemen, is that itong kumpanyang to ay nagsimula in the middle of the pandemic, in the middle of the lockdown in 2020. Ha? And very committed to help the Filipino family bounce back financially through their dynamic business opportunity. Pag-usapan natin to saglit, mga kababayan. Alright? Kilalanin natin. Ito po yung mga tao na nasa likod ng our president. And thank God, I am so blessed that January this year, they asked me, sabi nila na, Sir, pwede ka ba tulungan mo kami to propagate this opportunity? And yun, ginawa nila kong head for training. Alright? Passion ko yun. Sige, go! Let's do this. I want to help the Filipino family improve their finances, improve their way of life. Okay? Now, talking about we provide, para maintindihan natin, ito po yung ating presidente, ito yung leader natin, no? Si Celeste Reyes, siyang president and CEO. Negosyante po to, okay? Na nag-put up ng we provide dahil meron siyang mission. Okay? Ano yung maging mission? Na yung mga kababayan natin, kapag simulan ng kanilang we provide na business at maging successful sa pamamagitan ng sistemang ino-offer at tinuturo ng libre ni We Provide. Pakinggan po natin siya. Ang priority po namin is makita na umaangat ang buhay ng bawat isa. Dito po sa We Provide, your success is our success. Ayun, alright? So makakasiguro kayo na kung ito sisimulan mo, hindi ka namin pababayaan. Alright? Hanggang sa maintindihan mo to, matutunan mo to, at lumalago ang iyong negosyo. Alright? Now, siyempre, when we talk about business, siyempre may product. Alright? Kaya, lalo na sa mga Bisaya, ang negosyo nga walay produkto tinunto. Okay? So, eto. Ano ba naman yung mga produkto ng We Provide? World-class wellness. Legal po yan. No? So far, ito pa lang and more to come. Okay? Ito po yung mga product lines ng We Provide. Wellness. Okay? At legal po ito. May mga certificates. Okay? Hindi po to scam. Hindi po to hausyaw. Alright? At may mga halal certification, no? FDA na certificate, etc. etc. Now, isa-isahin natin para at least ma-appreciate nyo yung ating produkto. Meron tayong produkto. Ito, di ba pandemic? Ito yung virus. Oh. Alam nyo ba na isa sa mga bagay din na nakita ko, ang galing naman ng produktong ito. Merong produkto ang We Provide that can beat the virus. Ha? Kaya niyang patay ng virus. Ano po to? Ito po yung Alta Immune. In fact, dala-dala ko nga siya eh. Tingnan lang. Kunin ko lang yun. Saglit lang. Kunin ko lang yung aking Ang dami nga rito sa akin. No? Ang dami ko mga bote dito. Ayan. No? So, ayun. Meron din ako rito. Ayan. Ha? Yung Alta Immune. Ano to? Drops. Okay? Tapos meron anti-virus. Kahit anong virus. Opo. Ha? At may inhaler. Oh. Para sa panlaban sa the likes of Omicron. Yung airborne na virus na malalangat natin. Kaya niyang patayin kasi meron itong mga herbs na known na pampatay talaga ng virus at yung mga herbs na yan ay nandyan sa ating Alta Immune na produkto. Magandang produkto. Kahit na yung sinabing monkeypox. Ha? Virus din yan. Kaya niyang puksain. Oy, may kilala kami dyan, no? Yung kay Colonel Unabia dyan sa Cagayan de Oro, na yung nagka-dengue, pinatakan niya ng Alta Immune. Boom! Di ba?
Ang balita, puro COVID, 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 pero alam niyo bang dumarami yung dengue? Kaya mag-ingat. Ha? Meron na po tayong prevention para dyan. So, dalawa lang po yan sa mga produkto natin. Ha? Meron din po tayong supplements. Ito pinaka-powerful. Ha? Itong Alta Prima natin na may spirulina, kamukamo at kamukamo extract. The most powerful vitamin C in the whole universe. At chokeberry berry now, the most powerful na anti-cancer na berry extract. Nandiyan po yan. At Alta Ultima, anti-aging po ito. Okay? Alam nyo ba na marami sa mga kababayan natin, lalo na yung mga asawa natin, mga misis natin, ayaw lang tumanda sila. Gusto nila bata sila. Ha? Alright? Good. Ito yun. So, meron tayo dyan. Ano pa? Meron tayong healthy beverages. No? Known to fight cancer. Known for slimming na hindi nakakasira sa ating katawan. Kundi ay nakakatulong para mapalakas ang ating immune system. Alright? Ano pa? Meron tayong essential oils. Oo. Kayo ba hindi makakatulog ng sa gabi? Sa totoo lang, ako lalo na ang dami ko iniisip, tapos may programa pa ako every morning, Monday to Friday, and I need to wake up at 5 o'clock in the morning. Matraffic sa Metro Manila. Hello? Ganon. So, alam mo ginagawa ko, itong lavender, itong sleepwell, ilalagay ko lang yun dito. Nasaan na ba yung aking sleepwell? Tapos, irarab ko rito, tapos, ilalagay ko lang sa ilong ko. Lalang happy na. Ang ganda. No? So, maganda din ito para pang massage. Ang sarap sa katawan. Alright? These are natural oils. Ayun, ito. Ha? Sarap. Bango. Sarap. Pampasarap ng tulog natin. Alright? Talagang essential oils po talaga ito. Ano pa yung product natin? Meron po tayong herbal soaps. Okay? Hindi ko na po isa-isayin yan. Pero ang ganda nito. Kahit tingnan mo yung banyo namin. Ha? Yan yung sabon namin. No? Ang sarap sa skin. No? Diba? Okay, tingnan mo naman. Ako. Malapit na mag-60. Diba? Yung mga ganong klase. Alright? Tapos ito, mayroon tayong mga para sa kilikili. Ha? Mga underarm whitening scrub. Ganon. Ha? And more to come. Okay? Now, these products ay pwede natin gagamitin, no? Protecting our family's health while creating family's wealth. Alright. Sige. So, paano ba natin simulan itong business na to? Yung We Provide. Napakadali po. 3 bagay lang. Number 1, fill out ka ng form. Yung nag-invite sa inyo, no? Bigay mo lang yung personal mo na na circumstances, yung form, tapos ganyan. And then bumili ka lang ng package. Tapos number 3, you register online. Viola, you can already start your own business. No? Para umasenso ang pamilyang Pilipino. Pamilya mo, pamilya ko, pamilya nating lahat. Alright? Now, Art, magkano naman? 3 kapital ang ipapakita ko po sa inyo rito. Okay? Number 1 na kapital, no? Number 1 na kapital is pwede ka maging enterprise partner hub. Ano to? Exclusive business center ka ng We Provide sa isang locality, region, or probinsya or territory outside the Philippines. Alright? Yan, ganon. So, magkano naman? Ang kapital po nito is 550,000 pesos. Relax. Pinakita ko to sa iyo kasi alam ko meron kang kakilala na malay mo, naghanap siya, meron siyang 550,000 or 1 million. Di dito niya na ilagay. Okay? Hindi ako nagsabing para sa iyo yan. Right? Joke. Hindi. Kunyari ka lang, pahambol ka lang, pero meron kang pera. Kung meron ka niyan, mag-usap tayo o mag-usap kayo nung nag-invite sa'yo. Alright? Art, wala akong anong tawag nito?
550,000. Ganito gagawin mo. Pwede kang maging stockist. Alright? Magkano naman capital niyan? 150,000. With other perks and benefits din to, ha? Okay? Tuturo namin sa inyo paano yan. Ang stockist naman, pwede ka doon sa isang barangay, no? Diyan, no? Ikaw yung magiging dealer diyan sa lugar na yan. Alright? Art, wala akong 550, wala din akong 150. Wala bang medyo maliit-liit? Meron. You can be a partner distributor. Ano yun? Bumili ka lang ng elite package. Magkano ang kapital? Only 20,000 pesos at ang matanggap mo, no? Andyan yung mga produkto pinag-usapan natin, ha? Andyan yung mga produkto pinag-usapan natin. At ang matanggap mo ay more than 20,000 worth of product. So parang bumili ka lang ng produkto, bumili ka lang ng package, nakapagsimula ka na ng negosyo. At ang kagandahan nito is, yung 20,000, ganito, capital is one time, but your business is lifetime. Di ba? Alright. So, ito ipapakita ko sa inyo. Paano ba ito mangyari? At ano ba yung mga benefits mo? Ito po yung lifetime privileges and benefits mo bilang isang partner distributor. You will avail of 25% lifetime discounts on all product lines. Meron ka ng e-commerce. Ano yung e-commerce? Parang Lazada na sarili mo, nakapangalan sa'yo. At merong you can have the privilege of earning commissions. Ang dami yan, direct sales, group sales, weekly product, monthly product, group sales commission. Tapos meron tayong mga incentives through our We Raise program. At ang kagandahan dito, all the training and marketing support are free. Alright? Plus, mayroon pang inheritance income. Now, isa-isahin natin yan, but because you are here tonight, dahil nandito ka ngayong gabing ito, sa ating online na business na seminar, itong Asenso 2022, alam nyo ba ganito? Pag bumili ka ng elite package at 20,000 pesos, ayan, tama, magkaroon ka ng package na may products. No? Ang kagandahan dito is this. Ngayong gabi, pag mag-join ka between now until in the next 7 days, 1 week, sabihin nyo lang, nandiyan naman, Sir Don, yung i-record nyo lang, i-screenshot nyo yung mga nandiyan, alam yung mga bago na ako po yung naka-attend sa online na seminar ni Art Bonhoc Jr. Pag bumili ka this week ng 20,000 pesos worth of package, bibigyan kita ng tinatawag kong complementary package accounts. So, magiging 3 ang account mo instead isa lang. Alright? Instead isa lang, magiging 3 yung package account mo. Sa dashboard, sa online, ganito ang magiging position mo. Ayan. So, instead of you paying 60,000 para sa package account na yan, 20,000 lang, may 3 ka na accounts. Alright? So, how do we start the business? Okay? Ganito. The secret to real success, si We Provide po ang gumawa nito. Nung pinicturan nila ako, ganyan-ganyan. Nagustuhan nila yung sinabi ko para sa ating mga kababayan at para sa mga entrepreneurs natin, mga negosyante natin. Ito lang po ang sikreto. Ang sikreto sa pagyaman ay tulungan ang nangangailangan. Tandaan natin yan. Kaya nga po, pinakita ko sa inyo kanina yung realidad para at least magkakaroon kayo ng awa, ng compassion, lalo na sa mga gusto pa na may pangarap pa na madagdagan ang kanilang income para sa pamilya. Again, ang sikreto sa pagyaman ay tulungan ang nangangailangan. Alright? Kasi yan ang business natin. In fact, pwede ko na sabihin, ano ba yung business na We Provide? Tulungan ang nangangailangan.
Yan ang negosyo natin. Because when you help other people, you will get rich. And I will prove it to you. Alright? Ganito. Build your own sales system with the help of our system. Siyempre, business owner ka na, tama? Entrepreneur ka na. Instead of you hiring people, no, para ikaw magpasweldo sa kanila, ang gagawin mo, build your own sales team with people who want also to start their own business with you. Okay? Tulungan natin ang nangangailangan. Tulungan natin ang gustong umasenso. Yan ang ating negosyo. Sa totoo lang. Sa totoo lang. Yan talaga ang ating negosyo. Tulungan ang bawat pamilya na umasenso. Yan ang ating negosyo. Good or good? Very good. So, example, ang gagawin mo, dahil meron kang 3 package accounts, dyan sa iyong sariling online na store or online or sa dashboard mo, ang gagawin mo ay simple lamang. Okay? Example, tingnan nyo ito na maigi. Tingnan nyo ito na maigi. Okay? Friend mo yan. Friend mo yan. Inimbita mo siya sa ating Zoom meeting. Ganun lang. Oy, by the way, ang Zoom meeting pala natin, no? Every week po ito. Every week po ito. No? Tuesday night. I think i-announce lang nila yan mamaya. Hindi ko alam kung every Tuesday and Thursday night ba to. No? Mamaya, malalaman natin yan pagkatapos ng aking presentation. Malapit na ako matapos. No? So, ang gagawin mo lang is, bibigyan namin kayo ng link. Yung link na yan, i-forward yun lang sa mga kaibigan nyo na gustong matuto at gustong makapagnegosyo. Gustong malaman kung ano bang paraan para madagdagan ang kanilang income. Ganun lang gagawin mo. 'Di ba? Oo. So, kunyari, yung friend mo na yan, inimbita mo. Kung makinig ka nga, Mare, nakinig siya. Nagustuhan niya. Bumili rin siya ng package na 20,000 pesos. Ang kagandahan dito, ni-refer mo lang yung, this is what we call the power of referral. Tinulungan mo lang siya makapagsimula ng negosyo niya, no? And then you form a team together, and you will help each other. Alam mo, bibigyan ka ni We Provide ng direct sales commission, which is 5% of 20,000, and that is 1,000 pesos. Not bad. Eh dahil meron kang 3 package accounts sa iyong dashboard, ang gagawin mo lang yan is maghanap ka ng 4 na tao na gusto mong tulungan na makapagsilwa ng negosyo dahil gusto rin nilang madagdagan ang kanilang income. Sabi ko sa inyo, sana magkaroon tayo ng awa sa isa't isa para we will make this our mission. Okay? Gawin natin itong mission natin. So, isa-isa. Sweetie, pahingi ako water, please. Oh, excuse me. Excuse me. Ito. Yung 3 mo pang friends, walang time frame walang time frame. Inimbita mo. No, pa isa-isa. O sabay na sila. Bahala ka. It's up to you. Alright? Ang gagawin mo lang is that, sandali lang, huwing mo ito ng tubig ko, matiwa. Ito daw yung pagmadaldal. Ganyan. Thank you, sweetie. Ayan. Pasensya na po. Nakalimutan ko maglagay ng tubig kanina. Anyway. So yung kailangan mo lang ng 4. Kailangan mo lang ng 4. Alright? Kailangan mo lang ng 4. Tulungan, no? Na maintindihan nila ang kanilang pangangailangan at kung paano natin ito masusolusyonan. Kagandahan dito, hindi ka naglalako. No? Kung sa Bisaya pa, huwag ka naglukdo-lukdo, produkto. Ang ginawa mo lang, bigyan mo ng link, no? And by the way, meron po tayong script, paano po yan i-share yung link na yan. Huwag ka lang basta-basta bigay ka ng link, hindi na ano tong link na to, no? Dapat merong nakaano dyan. So, ituturo namin yan sa inyo, lalo na pag gusto nyo, andyan yung mga kasama natin, sina Ma'am Nel, sina Miss Eileen Nang, sina Sherry May, sina Don Fernel, si Jason, no? Si Miss Arlene, sina Apple, dumarami tayong gabing ito. Tuturuan namin kayo kung ano yung script bago nyo ipadala ang inyong Zoom na link. Okay? Free po yun.
So, pagpalagay natin, no, na-invite mo na sila, magkano nang kinita mo na direct sales commission? 4,000. Not bad. Alright? Ang gagawin naman nito is na tutulungan natin sila na kahit tagdalawa lang ang kanilang ma-invite at mag-join, no, bumili ng product package. Ayan, no. Wait, teka muna. Mas na-excite ako. Dahil sa system natin, kapag ka ma-detect pala ng ating system, sa iyong dashboard mismo, sa inyong online account, na pag may package sa left at right sales team mo, kada account, no, kikita ka ng tinatawag dito na group sales commission. And by the way, ito yung promo natin. Ito yung promo natin, ha. Hanggang December 1. Ang group sales commission natin is 2,750. I-avail nyo yan ngayon. Kasi by December 1, babalik na yan sa 2,500. Okay? Pinakamalaki pa rin tayo. Pinakamalaki pa rin tayo na na pairing bonus. Alright? So, eto kikita ng 2,750. Eto rin, kikita rin siya ng 2,750. So, sa dalawa pa lang na account, kumita ka na ng 5,500. Yung nasa taas mo, left and right niya rin ito eh. Isa, dalawa. So, another 5,500 pesos. Ngayon, ang gagawin ng bawat isa nila ay mag-refer lang ng tagdalawa. Yun lang. Papajoin dito sa ating Zoom meeting, sa ating online seminar, sa ating mga webinars, no? Or meron din po ako, by the way, next Friday, dyan sa main office po, Friday, 6 o'clock in the evening, meron din po akong face-to-face, group yun, no? Seminar. Okay? Dyan po sa We Provide main office. So, eto, posibleng hindi mo na yan sila kilala yun nandyan sa mga baba nila ng iyong 4 na teammates, na sales teammates. No? Kilala mo man sila o hindi, basang usapan, pag merong package sa left, may package sa right, kikita ka ng 2,750. So dito, ayan, yung tatlong accounts mo, kikita yan ng 22,000 all in all. In fact, sa second level pa nga lang, sa second sales level mo pa nga lang, kumita ka na kaagad ng 37,000 pesos. Ang kapital mo ay 20,000. At tuturuan natin ang bawat isa sa pamamagitan ng training na mapalago din ang kanilang negosyo. So, gaano ba kalayo ang marating ng iyong 20,000? Again, sinabi ko na ha, capital one time, business lifetime. Ayan. Yung unang 4 na iyong na-invite, nag-join. Sa group sales commission ang pinag-usapan natin, kumita ka ng 11,000. Alright? Yung tatlong package accounts mo. Ipagpalagay natin ang bawat isa ay mag-refer lang ng tagdalawa kada buwan. Kada buwan. Okay? Ayan. Posibleng hindi mo na yan sila siguro kilala. Pero dahil nasa team mo sila, kailangan natin magtulungan bawat isa. So, kumita ka ng 22,000. Bawat isa, iduduplicate lang nila yung tagdalawa kada buwan. Tagdalawa lang kada buwan na mapajoin nila sa sales team mo at makapag-start sila ng negosyo para umasenso ang kanilang pamilya also. Ayan. So, kikita ka ng 44,000. Kada isa sa kanila tagdalawa lang. Tagdalawa lang. Yung bawat bago, tagdalawa lang. In 12 months time, posible ka pong kumita, ladies and gentlemen, yung 20,000 mo ay pwedeng maging 7.2 million pesos. Magkano ba talaga ang potential income ng 20,000 pesos mo or one package account? Ang potential po niyan is 275,000 pesos per level. Sabihin na lang natin per day yan. Alright? Kasi dito kasi sa We Provide, pwede kang mag 3 levels, 5 levels na maximum income per day. Walang limit eh. Pero for the sake of our presentation, 275,000 pesos, no, per day. Okay na po ba yan sa inyo? Ha? And that's 8.2 million potential income per month. Yan yung pag isang package account ka lang. Dahil nandirito ka ngayon,
bibili ka this week, yung isa mo, dadagdagan namin ng dalawa. Complementary account. So, sa 3 package account mo, are you ready? Pwede kang kumita dito ng 33 million a month potential income. Ang kagandahan dito, no package account limit, no flash out on waiting points. Now, ipagpalagay natin, yan ang nangyayari sa yung sales team. Okay? Perfect yan. Ideal. Okay? Kumita ka na sa direct sales commission, kumita ka rin sa group sales commission. Alam mo bang pwede kang kumita another kitaan linggo-linggo? Pero in this presentation, ipapakita ko yung posible mong kitain sa isang buwan, pero linggo-linggo to na income. Tinatawag natin weekly product group sales commission. Ano ibig sabihin? Ikaw at sila, ipagpalagay natin, bumili ng 10 lang na juices. 10 boxes of juice per month. Walang ano ha. Example, October 1, bumili ka ng isa, October 2. So, sa isang buwan, naging 10. Bawat isa sa inyo. Yun ang ginawa. Ang bawat product natin dito may points. Alright? So, dito sa weekly product group sales commission, ibig sabihin ko, ang package to package ay mag-prepare, ang product at product din mag-prepare din base sa points. Alright? So, meron ka. Yan ang posible mong kikitain. No? Sa isang buwan, yung weekly product group sales commission mo ay pwedeng kumita. Kada buwan to pwede kang kumita ng 800,000 pesos. Sabihin lang natin, 10% lang ng iyong sales organization ay bumili ng produkto kada buwan. 10% lang yan sa kanila. So what is 10% of 800,000? No? That's 80,000 pesos. Not bad. Kada buwan. Mali ba dyan? Ito maganda. Meron din tayong another kitaan din. Ito na yung monthly product group sales commission. The same product na binili mo nitong buwan na to, kinita mo nung sa weekly product group sales commission. The same product na binili mo, kikitain mo uli sa buwan na yan, on that same month, through our monthly product group sales commission program. Alright? So may peso value. So may point value at peso value ang lahat ng ating products. So imagine this, ladies and gentlemen, another income na naman in the same month. So magkano ang pwede mong kikitain dyan? Pwede ka kumita ng another 400,000 pesos. Sabihin natin uli, 10% lang ng sa sales organization mo ang bumili ng juices kada buwan. So what is 10% of 400,000? 40,000. So 80,000 plus 40,000, magkano? 120,000. Kung yan ang posible natin kitain kada buwan, pasok ba tayo sa ambisyon natin 2040? Bravo! Good. Alam mo yun? Nang ibig sabihin nito mga kababayan is this. Kung wala ka pang naisip na business ngayon na pasukan mo, subukan mo itong We Provide. No? I'm not saying na pag-join mo, negosyo to ha. I'm not saying pag-join mo, kinabukasan, ikita ka ng 120,000. It depends on how serious are you, how sincere are you to build the business and learn the business. Kasi libre naman lahat ng mga trainings natin. Ito maganda. Kumikita ka na, i-recognize ka pa. Magkakaroon ka ng business rank dito. Magtatawagin ka network specialist, network consultant, network expert, network master, network guru. No? Ibig sabihin, habang lumalaki ang income mo, tumataas ang rango mo. At ang kagandahan nito, ladies and gentlemen, si We Provide ay napaka-generous na mula gadget hanggang pabahay ay kaya mo makuha yan dito ng libre. Kumita ka lang, na-build mo na yung income mo na yun. Kasi yung bawat income mo rito ay may kaakibat na incentive. Alright? Ang We Raise po ay programa tinatawag na We Provide Rewards and Career Empowerment. Anong ibig sabihin? May career po dito. May career po ito. At ang career ay hindi overnight.
Ang career, it takes time. Habang ikaw ay kumikita, gumagaling, gumaganda ang buhay, darating ang panahon, magkakaroon ka ng libreng kotse at bahay. At alam niyo po ba, ito yung pinaka-challenge ko. Kung ano man ang business na gusto mong gawin, karamihan sa mga negosyo natin, ang hirap maipamana, lalo na pag wala na tayo. Si We Provide, ito maganda. Merong inheritance program si We Provide. When it is our time that the Supreme Grandmaster of the universe will call us and say, "Well done, good and faithful servant. Come now into the joy of your Lord." Yung naiwan natin na pamilya natin, na mga anak natin, they will automatically inherit our business and all the incomes and privileges and benefits. Boom! Di ba? Great. Whew! Nakita niyo po ba na aasenso tayo rito? Nakikita ko po. Nakikita ko ba marami pa tayong matutulungan dito? Nakikita ko rin po. Now, tingnan natin. Tingnan natin kung pasok ba si We Provide doon sa sinabi ko sa yung siyam na batayan sa isang successful at profitable na negosyo. Right? I-check nyo lang. Check. Check lang ang sagot nyo. Ha? Low operating cost? Check. Growing income? Check na check. Flexible hours? Alam niyo po ba pwede niyo itong gawin after work at saka sa free time nyo? 2 to 3 hours a day, 2 to 3 times a week, ituturo ko sa inyo, pwede kang kumita ng 2 to 3 million in 2 to 3 years. I assure you that. I will assure you that. No? But still, it depends on your sincerity and your seriousness in building the business for your own family and learning the business, to improve the lives of our family. Pang-apat, magbibigay ba ito ng balansing buhay? Of course. I mean, look at me, My wife is with me, my children are with me. Ha? Di ba? Hindi naging kompetensya yung negosyo ko. Yung negosyo namin, yung We Provide namin. Ang lima, relevant pa ang products. My God, kailangan pa pag-memorize yan. Lahat ng tao gustong maging healthy, maging maganda. Alam mo yun? Ito ate, yan. Very relevant yung produkto natin. Di ba? Pang-anim, pandemic proof ba siya? Yes, sir. Check. Pang-pito, may online platform ba? Ay, naku, alam niyo po, aralin niyo yung e-commerce. Libre po yan. Yung Vice President po natin ng IT, si VP Neil De La Paz, IT expert po siya. Libre niya po yung ituturo sa ating lahat paano paganahin ang ating e-com or e-commerce or digital marketing. Alright? Number 8, may training support ba? Meron. Kausap nyo nga ngayon ang VP for training. Ha? At saka yung mga kasama ko na nandyan, ha? Tulad nila ni Miss Eileen Nang, Sherry May Cinco, si Tita Zen, si Don, si Jason. Andiyan ba si Johnny? Hindi ko nakita kanina si Johnny. No? Nasir. Andyan. Oh, hello po. Ito po, willing po sila na mag-train. Yes, sir. Hi! Hi, Juan. No? Ayan, willing po sila magturo sa inyo. No? They're willing to teach you. Pangsyam. Ito negosyo mo ba ay magbibigay sa iyo ng personal growth? Will this help make you a better person? Ako pwede ko sabihin yes na yes. Bakit? Kasi habang nagnenegosyo ka, nakakaroon ka ng simpatsya para sa ating mga kababayan. Habang ikaw ay inaaral mo to, nagkakaroon ka ng compassion para sa ibang pamilya. Magaganda ang buhay. In other words, itong We Provide ay magiging mission na natin sa buhay. You know, it's very important to have a mission because if we are not purpose-driven, kung wala tayong mission, para lang tayong isang bangka o barko na nasa gitna ng laot, na nasa gitna ng dagat, just tossed and fro by the waves. Tossed to and fro by the waves. Yung walang patutunguhan.
At least dito, nagkaroon tayo ng sense of mission. Ano mararamdaman mo, Ma'am and Serbe? Yung pinakita ko sa yung unang apat na na-invite mo rito at nag-join at gumanda ang buhay nila. My God! Di ba? Ang sarap! Di ba? That habang ikaw lumalago, sila rin lumalago. Di po ba? Wala akong nakita negosyo na ganyan. Ikaw magputak ko ng sarili mong negosyo, sari-sari store. Ikaw lang yun. Siguro, lumago. Kung mapalago mo yun. O ano man ang negosyo. Di ba? Ito, nakakaroon tayo ng sense of mission. Ha? Nakakaroon tayo ng simpatya at it's not just about passion but also compassion for others. Tulungan natin ang ating mga kababayan. Ano ho? Ha? Ma'am, sir, join us. Make We Provide as your mission. We are here to help you build your own business and grow your income for yourself and your family. And do the same also to others. Okay? Okay po ba yan sa inyo, mga ma'am and sir? Ha? Do also to others. Make this your mission. Bakit ko ini-emphasize yan? Kasi kapag totoo tayo dito sa We Provide, sa ating mission, alam niyo ba, susunod palagi, commission. Sa pinakita ko sa inyo, sana naliwanagan kayo. Sana na-inspire kayo. Sana nagkaroon kayo ng pag-asa na indeed itong pinag-usapan natin na Asenso 2022. Simulan natin bago matapos ang 2022. We still have about 3 months, lesser than 3 months to start helping others. Tulungan po natin sila. Help the Filipino family recover financially. Yan po ang ating magiging mission. At naniniwala ako, kaya natin yan. Posible po to. Dahil may binigay po sa atin na biyaya. May binigay po na blessing. At ito po ay ang We Provide. Magandang gabi po muli sa inyo. God bless you all. Thank you so much for having me here. Ibabalik ko na kayo kina Miss Nell and kay Don and Jason. Again, thank you so much. Not unless meron kayong tanong, no? Pwede po kayo magtanong. Lalo na po yung mga bago natin dito, yung mga bisita namin dito, mga kaibigan namin dito. Alright? Meron po ba kayong tanong? Mga ma'am and sir?